Hello everyone! Welcome to my mini vlog. At sa araw na to, dumating na kasi yung in-order kong playpen para kay Baby Aina. At bago dumating yan, nilinis ko talaga yung sala nung araw na yan. Na-excite nga ako sa pagdating niyan kasi sabi ng asawa ko baka hindi daw mag-doorbell yung mag-deliver niyan at ilagay lang daw sa labas ng pintuan namin. At ayun nga, nasa labas nga ng pintuan namin. At medyo mabigat po siya nung pinasok ko siya sa loob. At ayan, nung pagkabukas ko, nakikita ko na yung mga gandang kulay niya. Nung tanggalin ko siya sa box, ang bigat pala niya. Kaya sabi ko kay mama, samahan niya akong magtanggal sa box. Nung tinanggal namin ni mama, ang bigat nga. Kaya pinahiga na lang namin ni mama at saka hinila palabas. At ayan na siya. Ayan po yung itsura niya. Ang ganda ng design niya at saka yung mga kulay niya. Marami po talagang design yan pero yan talaga yung pinili ko para kay Baby Aina. At ayan, hiniwalay-walay ko na sila at pinalawak ko yung lagayan ni Baby Aina. At saka pwede po palang gawin itong circle at saka square type. Pero yung ginawa ko, pinarectangle ko na lang siya, ginawa kong pahaba. Kasi pag square type, sisikip na yung daanan namin. At dyan naman sa gilid, may pintuan po siya. Para pag naglalakad na si Baby, pwede na siyang lumabas dyan at saka pumasok sa may pintuan. At ayan, inayos ko na siya at may mga lock po siya sa gilid. Medyo maluwang po yung lock niyan sa gilid nung inayos ko yan. Para ma-adjust nyo at magawa nyo yung itsura na gusto nyong playpen para sa baby nyo. At pag na-adjust nyo na siya, pwede nyo na siyang ilock para hindi na siya gumagalaw-galaw. At ayan, natapos ko na siya. At nilagay ko na rin yung una ni Baby Aina at yung mga laruan niya. At nilagay ko na rin si Baby Aina sa loob. Pagkalagay ko nga kay Baby Aina, una talagang napansin yung mga laruang nakadikit sa gilid. Buti na lang talaga, ito yung pinili ko kasi alam ko talaga matutuwa si Baby Aina sa pinili ko sa kanya. At tinitingnan niya yung pinipindot ko sa gilid. Tapos hinayaan ko na lang siya maglaro. At ito naman yung telephone, ididikit ko lang siya sa gilid. At natatanggal po ito. Nagulat nga ako kay Baby Aina, natanggal niya to at pinaglaruan niya. Ang saya ko nga nung araw na yan kasi pwede ko na siyang iwan dyan habang naglalaro siya. At hindi na siya pumupunta kung saan-saan. Kasi ang bilis na gumapang ni Baby Aina, isang lingon mo lang, nagulat ka na lang, nandun na sa kabila. Ang layo na lang pinuntahan. Kasi uwi na si mama ng next month sa Pinas. At ako na lang mag-isa sa bahay. At malaking tulong sa ating mga mama yung may ganito. At panatag yung loob natin at nagagawa natin yung mga gawaing bahay. Kasi nilapag ko si Baby Aina sa sala kung saan-saan na siya umabot. Kinukuha na niya yung mga nakalagay sa may TV. At yung mga nakalagay sa sahig, tinatanggal niya at saka kinakagat niya. Halos araw-araw niya ginagawa kaya hindi ako mapakali. Buti na lang sinabi ko talaga to sa asawa ko. At nung pagkasabi ko nga sa asawa ko na gusto ko tong bilhin, binili niya agad. At nilagyan ko na rin pala ng mga unan sa gilid. Para pag matumba siya, di ba may unan? At nilagay ko muna dyan yung kutso niya sa kuna. Pag tanghali kasi nasa sala lang si Baby Aina kaya pag gabi, lalagay ko naman siya dun sa kuna. At para proteksyon na rin at pag napagod siya sa paglalaro, pwede na siyang humiga at matulog. At ayan si Baby Aina, naaliw talaga siya sa paglalaro. Halos yung mga nakadikit sa gilid, hinawakan niya at pinaglaruan niya talaga. At umiyak nga si Baby nung time na yan at pinainom na namin ng gatas at nakatulog na nga siya. At dito na namin pala siya pinahiga ni mama. Kasi dun sa isang higaan ni Baby Aina, bumabangon kasi siya dun. Kaya safe pag dito na siya matulog ng tanghali. And hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye! Arigatou gozaimasu!